Dahil meron kayong nakitang tent dyan, syempre wala na naman si Madam sa mansyon. Panigurado, lumayas na naman yan. Dinala pa niya yung alaga niyang dinosaur. Napagod na ang madam niyo tumira sa isang mansyon. Dinamay niya pa talaga itong alaga niyang dinosaur. Pero sa totoo lang mga kapilingon, buong pamilya ni Madam umakyat ng bundok. Hindi lang para makita itong napakagandang view, kundi kasanayan na namin ito mga kapilingon. Kanya-kanya sa pag-akyat ng bundok kapag araw na ng Semana Santa. Kumbaga, naging tradisyonal na namin dito. Meron din kaming kubo dito mga kapilingon. Nakakagawa lang. Minamadali na nga para sa araw na ito. Dahil nga dito kami nag-overnight sa bundok. Tignan nyo yung pinsan ko, tulog pa din. Mga inaswang siguro to kagabi kaya napuyat. Syempre, dahil kakagising lang namin, kaya kanya-kanya na sa pagtimpla ng kape. Panigurado ito si Madam kapag nasa mansyon. Mga ganitong oras, tulog pa yan. Kailangan niya lang palang mag-overnight sa bundok para gumising ng maaga. Pina-breakfast na nga niya itong alaga niyang dinosaur. Isa sa mga dahilan kaya bumangon ng maaga si Madam para masaksihan ang sunrise. Sa panaginip niya lang kasi ito nakikita. Paano ba naman kasi yung Madam niyo tanghali na gumigising? Kapag nasa probinsya ka kapag araw ng Semana Santa, abay pasarapan yan sa pagluto ng binignit. Walang ibang lulutuin at kakainin kundi binignit lang. Kaya itong uncle ko, hinanda na yung coconut para sa prosesong gagawing gata. Kung walang gata yung niluluto mong binignit, abay lugaw na yan. Ito yung pinaka-importanting ingredients na hindi pwedeng kakalimutan. Natatawa nga ako dito sa binayak na niyog kasi mas malaki pa yung pagmumuka ni Madam. Syempre, hindi magiging gata yan kung hindi mo kakayurin. Ang second main ingredient sa binignit ay itong mga kamote. Para lalong sumarap, wag na wag mong kakalimutan yung saging. Syempre, binili namin to lahat. Wala kaming tanim dito sa bundok maski isa. Kung sariling tanim lang namin itong kamote, abay hindi na namin yan babalatan. Pero dahil nga binili namin ito at hindi namin alam kung saan lupa-lup ito nanggaling, kaya binalatan at hiniwa-hiwa na namin. Kung gusto mong mabuhay, abay balatan mo pati yung saging. Hindi mo lang babalatan yan kundi hiwain mo pa. Kung napapansin nyo, madami nga kaming ingredients na hinanda dito. Syempre, hindi lang to pasarapan, kundi padamihan din sa pagluto ng binignit. Sa dami ba naman namin, hindi kasya yung isang kaldero lang. Syempre, dahil binignit lang yung kakainin namin, hindi lang to pang tanghalian kundi pang hapunan na din. Sinalang na nga itong napakalaking kaldero at inilunod na yung sago. Medyo kinabahan na nga kami dito sa pinsan ko kasi magtanghali na di pa din gising. Hindi lang isang kaldero yung lulutuin naming binignit kundi 2 kaldero na. Ewan ko na lang kung hindi pa mananawa sa pagkain ng binignit. Tapos hindi lang maliliit na kaldero yung sinalang, malalaki pa. Yung Madam nyo pabida-bida na naman sa pagluluto. Bago sinalang itong hiniwa naming kamote, hinugasan muna namin para matanggal yung germs. Minemekos-mekos muna ni Madam bago nilunod sa kaldero. Abay, first time pala ni Madam na magluto ng binignit. Medyo kinakabahan talaga ako dito. Kapag si Madam pa naman ang nagluluto, aabutin pa ng 2 araw bago maluto. Talagang gutom talagang kinalabasan ito. Pagkatapos ilunod yung kamote sa isang kaldero, sa ikalawang kaldero na naman. Pero yung inalala pa din ni Madam ay sunog na yung mukha niya dahil sa init. Pagkatapos nga nitong kamote ay isunod na natin itong saging. Tapos haluin mo lang ng haluin ng walang katapusan. Yung tirang saging ay nilunod na sa ikalawang kaldero, go. Tapos nilagay na nga ni Madam yung nagpapasarap na epektos. Muntik pang matapon tong niluto nating binignit. Kung nakikita nyo, masarap na tignan. Abay, hindi pa natatapos dyan. Medyo nahihilo na nga ako sa kakahalo nito. Hinalo na nga ang huling pangpalasa, go. Syempre, nilunod na yung gata para hindi magiging lugaw. Dahil kulang sa tamis, naglagay na nga si Madam ng asukal. Kunti lang kung gusto mo pang humaba yung buhay mo. Abay, perfect na talaga tong binignit ni Madam. Tapos yung tirang gata, inilunod na nga sa ikalawang kaldero. Tapos ito nga ding tirang asukal, go. Dito nauubos yung lakas ni Madam dahil sa kahalo ng binignit na ito. Kapag dumaan na nga itong eroplano, ay sinyalis na yan na luto na yung binignit natin. Abay, hindi pwedeng titigan lang to, baka mapanis. Masarap kainin yung binignit kapag mainit. Tapos isabay mo pa sa init ng panahon. Yung Madam nyo nagpapa-expert na. Abay, hindi man lang tinikman bago pinakain. Pero umakyat lang talaga kami sa bundok para magluto lang ng binignit. Partida, sumabay pa yung init ng panahon. Binida na nga to ni nanay itong niluto kong binignit sa mga bisita. Dito kasi sa amin kapag Semana Santa, nagsisiakyatan ng bundok yung mga tao. Tapos itong auntie ko, hindi ko ma-explain kung nasarapan ba to sa binignit na niluluto ko. Hindi lang to binignit lang kundi only binignit na, go.